Sa gitna ng malawak na kaharian ng Rayfold Territory sa loob ng imperyo, nagtipon ng mga advisor at konsehal ng kaharian kasama ang kanilang pinunong si Amelia at ang matapat nitong tagasunod na si Bernard. Masusi nilang pinag-aaralan ang bawat galaw sa nagaganap na digmaan sa pagitan ni Count Harold Desmond at Ghislaine na kasalukuyan ng lumalaganap sa buong teritoryo. Batay sa mga ulat na natanggap ng mga tagapayo ni Amelia, sinamantala ni Count Harold Desmond ang pagkakataon upang simulan ang pagsalakay habang ang bahagi ng hukbo ni Baron Fenris ay abalang ipinagtatanggol ang hilagang kuta ng Per Diem. Sa pamamagitan ng kanilang mapa, sinuri ng mga opisyal ang tactical at estratehikong pagmamanipula ni Desmond, kung saan gamit ang kanyang malakas na puwersa na binubuo ng 30,000 sundalo ay nalampasan niya ang ika-29 na rehiyon ng hukbo sa Marquis upang direktang sugurin ang teritoryo ni Ghislaine. Isang advisor na nakasuot ng pula ang nagpahayag ng paghanga sa galing ng pamumuno ni Desmond, lalo na sa pagpili nito ng tiyempo ng pagsalakay noong nahati ang puwersa ni Fenris. Sinang-ayunan naman ito ng isa pang opisyal sa pagsasabing bagaman binaliwala ni Desmond ang utos ng duko, naging napaka-eksakto ng kanyang pagkilos. Sa gitna ng talakayan, nagpahayag ng pangamba si Bernard kay Amelia na kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, hindi lamang si Fenris ang babagsak kundi maging ang buong Per Diem ay makararanas ng matinding pinsala. Matapos pakinggan ang mga opinyon ng kanyang mga tauhan, nanatiling tahimik si Amelia bago sumili ang isang malapad na ngiti sa kanyang mga labi. Kinumpirma niya ang kawastuhan ng kanilang mga obserbasyon at ipinahayag ang kanyang kagalakan sa takbo ng mga pangyayari. Sa huli, idineklara ni Amelia Rayfold ang kanyang sariling desisyon na sasalakayin din nila ang teritoryo ng Desmond bilang paraan ng pagbawi sa mga nakaraang pagtataksil na ginawa laban sa kanya. Matapos mabatid ang mapangahas na plano ni Amelia, agad na naghari ang kaguluhan at pagtataka sa buong silid dahil sa panganib na dulot ng naturang desisyon. Ipinaliwanag ng mga advisor na bagaman kasalukuyang bakante ang teritoryo ni Desmond, ang pagsalakay ay mangangahulugan ng paghahanda para sa isang malawakang digmaan laban sa pinakamakapangyarihang Panginoon ng Hilaga. Sa gitna ng babalang ito, kapansin-pansin ang matinding pagkabahala ni Bernard para sa kanyang pinuno. Taglay ang isang matalim na titig at buong kumpiyansa, iginiit ni Amelia na ang hindi pagkilos sa mga sandaling iyon ang tunay na kahangalan. Sinuri niya ang magiging takbo ng kapangyarihan kung saan ipinaliwanag niyang ang pagkapanalo ni Desmond sa Per Diem ay lilikha ng isang bagong kalaban sa Casa Ducal, habang ang pagkapanalo naman ni Ghislaine ay gagawa rito bilang pinakamalakas na puwersa sa Hilaga. Binigyang diin niya na hindi maaaring manatiling tagapanood lamang ang Casa Ducal sa mga pangyayaring ito. Dagdag pa rito, ipinahayag ni Amelia sa kanyang mga advisor na anuman ang maging resulta ng labanan ay nawalan na ng dangal si Desmond sa harap ng pamunuan. Ipinahiwatig niya na sa oras na mabakante ang posisyon nito, mas lalong lalakas ang suporta sa kanyang panig. Ang ganitong matapang na loika ay nagdulot ng pansamantalang katahimikan at gulat sa mga konsehal at tagapayo. Sa kabilang banda, napangiti si Bernard sa napagtantong ang estratehiya ng kanyang madam ay sadyang idinisenyo upang pigilan ang sinuman kina Desmond at Fenris, anuman ang kinalabasan ng digmaan. Inilarawan niya sa kanyang sarili ang hakbang na ito bilang isang napakatalinong plano na puno ng pakinabang. Dahil dito, agad na inutusan ni Amelia si Bernard na ihanda ang isang malawakang ekspedisyon dahil iyon na ang kanilang pagkakataon. Habang karga ang kanyang alagang pusa, buong paninindigan niyang tiniyak sa lahat ang kanilang nakatakdang pagkapanalo. Ang anunsyong ito ay sinalubong ng hiyawan at labis na pananabik mula sa mga opisyal na nakakita sa paborebleng posisyon ng kanilang panig. Sa labas ng kastilyo, agad na kumilos si Bernard at sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang espada ay inutusan ang lahat ng kawal na ilabas ang kanilang pinakatatagong lakas para sa nalalapit na pagsabak sa digmaan. Mula sa kaitaasan ng kastilyo, pinagmasdan ni Amelia ang kanyang libo-libong hukbo habang ang mga ito ay nasa gitna ng paghahanda para sa nalalapit na bakbakan. Sa ibaba naman, abala si Bernard sa pagtitipon ng mga kawal kung saan mariin niyang ipinaalala ang kahalagahan ng kanilang misyon at ang pagkakataong maipakita ang bagong lakas ng kanilang sandatahan. Ang mga paalalang ito ay sinagot ng nagkakaisang hiyawan ng mga sundalo na nagpakita ng kanilang kahandaang sumabak sa digmaan. Labis ang kagalakang naramdaman ni Amelia sa mga sandaling iyon, dahil sa ang pangyayaring ito ang matagal na niyang pinaghahandaan upang mabawi ang dangal ng kanyang pamilya at ang kanyang katayuan sa imperyo. Habang nakatanaw sa malayo, muling naglaro sa kanyang isipan ang tungkol kina Ghislaine at Desmond. Bagaman kinilala niya ang lakas ng huli, batid niyang hindi rin basta-basta magpapatalo ang una,
ngunit napansin niyang masyado itong nakakakuha ng atensyon. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang iniisip ang kanyang plano na pagbabayaran ang mga taong nang alipusta sa kanya noon. Gayunpaman, biglang naputol ang kanyang pagmumuni-muni nang may isang nakatalukbong na figure ang sumulpot sa kanyang likuran. Binati ng estranghero si Amelia sa paraang tila matagal na silang magkakilala. Labis na nabigla at nanlaki ang mga mata ni Amelia dahil hindi man lamang niya naramdaman ang pagdating nito. Ayon sa babaeng nakatalukbong, inaasahan na ng kanilang batang Panginoon na hindi palalampasan ni Amelia ang ganitong pagkakataon. Sa isang mabilis na pagkilos, hinawakan ng estranghero si Amelia at itinutok ang isang matulis na karayom sa leeg nito. Binalaan niya si Amelia na huwag gagawa ng anumang hindi nararapat na kilos kung ayaw nitong magtapos ang kanyang buhay sa mismong sandaling iyon. Tinanong ng asasin kung nais na ba ni Amelia na matapos ang lahat kahit hindi pa man sila nagsisimula. Sa kabila ng panganib, pinanatili ni Amelia ang kanyang katatagan at agad na nakilala ang boses at galaw ng kanyang kaharap bilang katulong ni Ghislaine. Inalam ni Amelia ang dahilan ng pagpunta nito sa kanyang kuta. Agad siyang pinatahimik ni Belinda at binigyang babala na huwag kumilos ng padalos-dalos. Tiniyak ng asasin na mananatiling ligtas ang buhay ni Amelia basta't makikipagtulungan ito. Bilang panghuli, ipinarating ni Belinda ang mensahe mula sa kanyang Panginoon na kailangan na nilang baguhin ang kanilang mga naunang plano. Sa kabilang banda, lumipat ang eksena sa isang madugong labanan kung saan nagkalat ang mga labi ng mga nasawi. Kapansin-pansin ang sandata ni Jillian na nakabaon pa rin sa ulo ni Houghton, isang tanawing nagdulot ng panghihina ng loob sa mga two-headed knights na itinuturing na mga elite warrior ni Count Harold Desmond. Ang pagkamatay ng kanilang pinuno sa mismong harapan nila ay tila nag-alis ng kanilang sigasig sa pakikipaglaban. Hindi rin nakaligtas ang tagpong ito sa paningin ni Count Harold Desmond, na labis na nanghina at namutla sa matinding hinagpis. Habang tumatagaktak ang pawis at nauutol sa gulat, buong pait niyang isinigaw ang pangalan ni Houghton at nakiusap na huwag itong pumanaw. Dahil sa kanyang galit, nagbago ang direksyon ng buong hukbo. Ang mga pulutong na dati ay sumasalakay kay Vanessa ay sabay-sabay ng bumaling kina Jillian at Kaor. Sa mga sandaling iyon, seryoso ang kalagayan ni Jillian na nagsimula ng umubo ng dugo dahil sa pagkaubos ng kanyang lakas mula sa pakikipagtuos kay Houghton. Bagaman sinubukan pa niyang tumugon sa tawag ni Kaor, biglang bumagsak ang kanyang katawan sa lupa at nawalan siya ng malay habang naliligo sa sariling dugo. Labis na nabahala si Kaor sa kalagayan ng kanyang kasama at sinubukan pa itong gisingin upang magpatuloy sa laban. Naiwan na ngayong mag-isa si Kaor sa gitna ng panganib. Batid niyang mahihirapan siyang harapin ng sabay-sabay ang paparating na elite forces, ngunit sa halip na sumuko ay buong tapang niyang hinugot ang sandata ni Jillian mula sa bangkay ni Houghton. Buong sigasig niyang hinamon ang sinumang nagnanais lumapit at nangakong ipararanas sa kanila ang tunay na kamatayan. Dahil sa nag-aalab na puot, inihanda ni Count Harold Desmond ang kanyang espada at binalaan si Kaor na hindi niya ito palalampasan. Bilang tugon, mabilis na sumugod si Kaor habang buong pagmamalaking ipinahayag ang kanyang mga titulo bilang komandante ng Servius, hari ng Iron Cliff, at kapitan ng mga kabalyero ng Fenris, at nanindigang hindi siya atras sa laban. Gayunpaman, bago pa man magpang-abot ang dalawa, isang mabilis na atake ng pana ang pinakawala ng isang figure mula sa itaas ng bangin. Muntik nang tamaan si Count Harold Desmond, ngunit dahil sa kanyang bilis ay nagawa niya itong sadyang ilihis gamit ang kanyang espada. Ang sorpresang pag-ataking ito ang naging dahilan upang pansamantalang mapatigil si Kaor sa kanyang pagsugod. Nang tumingala si Count Harold sa direksyon ng pinagmulan ng atake, hindi niya napigil ang magmura dahil sa matinding galit at pagkabigla na nagdulot ng pamumutla ng kanyang mukha. Samantala, tahimik na nagmasid si Kaor at bagaman bahagyang nagtaka, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang mapagtantong dumating na ang kanyang kapitan. Mula sa malayo, mabilis na bumubulusok si Ghislaine na parang isang kometa habang sakay ng kanyang kabayong tila hindi nakararamdam ng pagod. Ang pagdating na ito ay agad na nagbigay ng bagong lakas at pag-asa sa mga tauhan ni Ghislaine. Maririnig ang malakas na hiyawan ni Gordon at ng iba pang mga kawal habang nagpapasalamat sila sa pagdating ng kanilang pinuno. Maging si Gilverick ay labis na nagalak, at ang pagkapagod ng mga knight ay tila naglaho dahil sa tiwalang dala ni Ghislaine para sa kanilang tagumpay. Si Alfoy naman ay hindi magkamayaw sa tuwa at pabirong nagpahayag ng kanyang saloobin tungkol sa tila matagal na paghihintay sa kanilang Panginoon. Si Vanessa, sa kabila ng kanyang matinding kapaguran, ay nakaramdam din ng kaginhawaan ng masilayan ang pagdating ni Ghislaine.
Sa kabilang banda, hindi makapaniwala si Count Harold Desmond sa kanyang nakikita dahil sa pagkakaalam niya ay dapat kasalukuyan pa ring nakikipaglaban si Ghislaine sa mga barbarian. Pumasok sa kanyang isipan ang posibilidad na mabilis na nag-api ni Ghislaine ang mga kalaban, subalit agad niya itong itinanggi sa sarili. Nabuo ang kanyang conclusion na iniwan lamang ni Ghislaine ang kanyang ama at ang buong hukbo sa likuran upang mag-isang sumugod sa kanilang kinaroroonan. Dahil dito, minaliit ni Count Harold ang kakayahan ni Ghislaine at nanindigang wala itong magagawa kung mag-isa lamang. Buong tatag niyang isinigaw na ang pagmamadaling ito ni Ghislaine ang magiging sanhi ng kanyang sariling kapahamakan. Gayunpaman, sa di kalayuan ay naroon ang ama ni Ghislaine kasama ang isang kabalyero mula sa Marquis. Matapos marinig ang mga banta ni Count Harold, mahinang naitanong ng ama ni Ghislaine kung paninindigan pa rin ba ng Count ang mga salitang iyon kapag nalaman na nito ang tunay na kinahantungan ng kanyang mga plano. Sa sandaling iyon, dumating ang mga inihandang backup mula sa pamilyang Marquis Bradford upang saklolohan ang pangkat ni Ghislaine, kasabay ng puwersa mula sa Per Diem territory sa ilalim ng pamumuno ni Sir Walter. Isang pinagkakatiwalaang kawal ng Marquis ang nagpaabot ng mensahe na ang anumang pinsalang idinulot sa hukbo ng kaharian ay kailangang pagbayaran ng mga angkan ng Marquis at Per Diem. Malaki ang pasasalamat ni Walter sa naging mabilis na tugon ng mga Per Diem Bradford, habang ang kanyang kapatid na nasa kanyang likuran ay nagpahayag ng kagalakan sa kanilang muling pagsasama sa labanan. Pinagmasdan ni Walter ang sitwasyon sa ibaba at mariing sinabi na hindi niya hahayaang mauwi sa wala ang kapangahasang ginawa ni Count Harold Desmond. Nag-iwan siya ng bilin sa kanyang pangkat na ipauubayan niya ang paniningil kay Desmond para kay Ghislaine, habang sila naman ang lulupig sa mga natitirang kawal nito. Sa pamamagitan ng pagtataas ng kanyang espada, pinangunahan ni Walter ang pagsalakay at ipinakita ang tunay na lakas ng Per Diem territory. Ipinahayag niya ang kanyang determinasyon na walang aititirang buhay sa panig ng kalaban hanggang sa makamit ang ganap na tagumpay. Mula sa gilid ng pampang, libu-libong kawal mula sa alyansa ng Marquis Bradford at Per Diem ang sabay-sabay na sumugod upang paksain ang mga natitirang sundalo ni Desmond. Ang biglaang pagdating ng napakaraming hukbo mula sa lahat ng direksyon ay nagdulot ng matinding pagkadismaya at takot sa mga Two-Headed Knights. Dahil sa dami ng mga bagong dating na kalaban na tila bumabalot sa buong burol, maging si Count Harold Desmond ay halos mawalan na ng malay sa sobrang pagkagulat. Sa gitna ng kanyang pagmumura, napagtanto ni Desmond na nagsanib puwersa na ang paksyon ng Marquis at ang mga taga-Per Diem. Sa halip na panghinaan ng loob, mas lalong nanggagalaiti sa galit ang Count at nagpas siyang personal na tapusin ang buhay ni Ghislaine. Buong tapang siyang sumugod habang hinahamon ang kanyang kaaway na lumapit para sa kanyang kamatayan. Ang mga Two-Headed Knights naman ay mabilis na umaatake patungo sa burol na ang tanging layunin ay paslangin si Ghislaine upang matiyak ang kanilang panalo. Samantala, si Ghislaine ay nagpapakita rin ng matinding puot habang mabilis na sumusugod sakay ng kanyang kabayong si Black Knight. Inutusan niya ang kanyang kabayo na puntahan si Gillian na nasa gilid ng labanan. Isang malakas na pagsabog ang naganap na lumikha ng makapal na alikabok, na nagsilbing smokescreen laban sa mga sumasalakay na knights. Sa gitna ng kalituhan, nagawang malusutan ni Ghislaine ang mga kalaban matapos tumalon ng napakataas ng kanyang kabayo na tila lumilipad sa ere. Habang bumababa, walang kahirap-hirap na pinatalsik ni Ghislaine ang mga Two-Headed Knights gamit ang kanyang palakol. Bawat indayog ng kanyang sandata ay kumikitil ng buhay, na tila nagtatabas lamang siya ng damo. Mabilis siyang nakalapit kay Count Harold Desmond na handa na ring sumalubong sa kanya. Isang napakalakas na atake mula sa itaas ang pinakawalan ni Ghislaine, subalit nagawa itong ilihis ni Desmond gamit ang kanyang espada. Tinangka ni Desmond na gumanti ng isang direktang saksak, ngunit dahil sa kanyang liksi ay nagawang umikot ni Ghislaine sa ere. Sa kalagitnaan ng pag-ikot, ginamitan niya ng headlock ang Count at puwersahan itong ibinagsak mula sa kanyang kabayo patungo sa lupa. Ang lakas ng pagbagsak ay lumikha ng isang malaking crater at naging sanhi ng malubhang pinsala at pagdugo ni Desmond, na nagpapakita ng bagsik ng naturang atake. Sa kabilang banda, mabilis na tinungo ng kabayo ni Ghislaine ang kinaroroonan ni Gillian at Kaur matapos itong tawagin ng huli upang saklolohan ang kanyang sugatang kasama. Nagpamalas ng kakaibang gilas ang Black Knight nang mag-slide ito sa lupa upang mabilis na may sampa sa kanyang likuran ang walang malay na si Gillian, na sadyang napakabigat para buhatin ni Kaur ng mag-isa. Matapos nito, mabilis na tumakbo papalayo ang kabayo bitbit sina Put, Kaur, at ang sugatang si Gillian, habang sinisimulan na ni Put ang paggamot sa mga pinsalang natamo ng matanda.
Naiwan namang magkaharap sa gitna ng kapatagan sina Ghislaine at Count Harold Desmond. Habang unti-unting bumabangon ang Count matapos ang matinding pagbagsak, nanatiling nakatayo si Ghislaine at masusing pinagmamasdan ang kanyang kaaway. Sa kabila ng tinamong pinsala, pilit na kinuha ni Desmond ang kanyang poster habang mababakas sa kanyang mukha ang matinding dismaya dahil sa pagkagulo ng kanyang mga planong itinuturing niyang perpekto. Sa gitna ng kanyang pagngangalit, lantarang minura ni Desmond si Ghislaine at tinawag itong isang peste na patuloy na sumisira sa kanyang mga balak. Pinaalala ng Count ang lahat ng pagkakataong hinarang ni Ghislaine ang kanyang mga adhikain, kabilang na ang plano niyang pagpabagsak sa Per Diem territory na sana ay magsisimula sa pagkamatay ng kapatid ni Ghislaine. Labis din ang kanyang hinagpi sa pagkakasakripisyo ng kanyang mga tapat na kabalyerong sina Houghton at Victor nang dahil sa pakikialam ni Ghislaine. Sa huli, isinigaw ni Desmond ang kanyang puot dahil sa paulit-ulit na pagsuwi ni Ghislaine sa kanyang kagustuhan. Ngunit ipinahayag din niyang nagagalak siya dahil kusa itong lumapit sa kanya upang harapin ang kamatayan. Habang nakatutok ang espada ni Desmond, binalaan niya si Ghislaine na matapos itong paslangin ay isusunod niya ang lahat ng mga mahal nito sa buhay. Sa kabila ng mga banta, nanatiling tahimik si Ghislaine at sandaling nagmuni-muni sa mga sinabi ng kaaway. Pagkatapos nito, dahan-dahan siyang naglakad ng may buong kumpiyansa at sigasig habang inihahanda ang sarili sa nalalapit na pagtutuos. Buong tatag niyang ipinahayag na matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong ito mula pa noong unang panahon. Taglay ang matinding puot sa kanyang mga mata, tiniyak ni Ghislaine na sa kanyang ikalawang buhay ay sisiguraduhin niyang magtatapos na ang kasamaan ni Count Harold Desmond. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang exciting na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang kaban ng bayan ay kailangan bantayan, o ang kinabukasan natin ay pupulutin sa kangkungan.